Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magigintayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3 ng umaga, huling namataan itong sentro ng low pressure area na ating minomonitor sa layong 285 km silangan ng Infanta, Quezon. Sa ngayon, nananatiling maliit yung chance na nasabing low pressure area na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Pero sa mga susunod na araw, hindi pa rin natin tinatanggal yung posibilidad ng development into a tropical depression. Samantala, ito namang southwest monsoon o yung hanging habagat ang patuloy na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So dito sa ating latest satellite images, makikita natin itong mga makakapal na kaulapan currently sa kanlurang bahagi ng Luzon area. Ito yung mga clouds associated sa ating southwest monsoon. Dahil sa pinagsamang epekto ng low pressure area at ng habagat, for the next 24 hours, magpapatuloy itong makulimlim na panahon at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Particularly sa Metro Manila, most of Central and Southern Luzon, buong Visayas at itong northern portion ng Mindanao. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particularly itong area ng Northern Luzon at itong southern portion ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang mararanasan. Kasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng low pressure area na sa kasalukuyan ay nasa silangang bahagi na nga ng ating bansa, particularly sa eastern section ng Infanta, Quezon, ay magdudulot ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa bahagi ng Bicol Region, Quezon, as well as sa area ng Aurora. Samantala ito namang habagat, so sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa, ay makakaranas rin tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms throughout the day dito sa area ng Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, sa nalalabing bahagi ng Calabarzon, as well as buong Mimaropa. Kaya sa mga nabanggit na lugar, especially itong Southern Luzon area, dahil sa mga susunod na araw, inasahan natin yung patuloy na pag-iral ng habagat, maghanda pa rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng flash floods at landslides. Papatuloy yung generally fair weather, medyo maaliwalas sa panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin dito sa area ng Northern Luzon, Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera. Pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan, nandyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na rain showers or thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, Central and Eastern Visayas, makakaranas tayo ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. So, cloudy skies at sasamahan niya ng mga scattered rain showers at thunderstorms. Samantala, itong area ng Palawan as well as itong Western Visayas and Negros Island region ay maulap na kalangitan rin ang ating mararanasan ngayong araw. Dala naman yan ng southwest monsoon o habagat. Itong northern portion ng Mindanao, itong area ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, asahan na rin natin magpapatuloy yung mga kaulapan ngayong araw at babagsak yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat mamayang hapon hanggang sa gabi. Mas maaliwalas sa panahon, so improving weather conditions na ang ating inaasahan dito sa Southern Mindanao sa mga nakarang araw dahil sa epekto ng habagat, tuloy-tuloy na pag-ulan ang ating naranasan over these areas. So kahit na improving conditions na over Southern Mindanao, kung magkaroon naman tayo ng mga panandaliang pag-ulan na dala ng thunderstorms, nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga flash floods at landslides. Kaya mag-ingat pa rin tayo dito sa area ng Barm, Socsargen, at Davao Region. At ito naman yung ating latest weather advisory na in-issue kaninang alas 5 ng umaga. So ngayong araw, makakaranas tayo ng mga pag-ulan na dulot ng low pressure area at ng habagat. 50 to 100 mm sa pag-ulan ang posibleng maranasan over these areas. So starting with Palawan, sa bahagi ng Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, dito na rin sa area ng Occidental Mindoro, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Provinces, Catanduanes, Quezon, bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas, Metro Manila, sa bahagi ng Rizal, Bulacan, Pampanga, Zambales, at sa Bataan. So makikita natin, no, maraming areas ngayong araw ang makakaranas ng mga pag-ulan, dulot yan ng pinagsamang epekto ng low pressure area at ng southwest monsoon o yung hanging habagat. So sa eastern section ng ating bansa, most likely yung mga pag-ulan na yan ay associated sa ating low pressure area.
Meanwhile, yung central and western sections ng Luzon at Visayas, ito yung mga pag-ulan na associated naman sa habagat. Ngayong araw, inaasahan natin yung patuloy na paggalaw o pagkilos itong low pressure area, generally northwestward, patungo sa area ng Aurora or sa Quezon. Papatuloy yung generally northwestward na paggalaw ng nasabing low pressure area at sa ngayon, parte kasi itong low pressure area ng isang malawak na sirkulasyon. So sa mga susunod na araw, inaasahan natin na patuloy na magko-consolidate yung mga kaulapan na dala or associated dito sa low pressure area. So regardless, if maging bagyo man ito or hindi, inaasahan pa rin natin, at least for today, magpapatuloy itong mga malalakas sa pag-ulan over these areas shaded by yellow. Pagsapit ng bukas, araw ng Lunes, inaasahan naman natin na after baybayin or after gumalaw generally northwestward itong low pressure area na ating minomonitor, inaasahan naman natin na tatawid ito or babagtasin itong area ng Luzon landmass, particular dito sa northern or central Luzon. So by tomorrow, inaasahan natin nagagalaw, mas papalapit or closer sa ating landmass itong low pressure area at possible gumalaw inland, further inland dito sa areas ng northern and central Luzon. So gayon pa rin yung ating scenario, no? Parte pa rin ng isang malawak na sirkulasyon itong low pressure area. So along with habagat, bukas magpapatuloy pa rin itong malalakas sa pag-ulan, 50 to 100 millimeters dito sa area ng Palawan, bahagi ng Antique, Occidental Mindoro, sa Albay, Camarines Provinces, Catanduanes, sa bahagi ng Quezon, Cavite, Batangas, Zambales, Bataan, at sa Aurora. So dala pa rin yan ang pinagsamang epekto ng low pressure area at ng hanging habagat. Pagsapit naman ng Martes, so pagkatapos baybayin or bagtasin itong low pressure area, itong landmass ng Luzon, ay magpapatuloy yung generally pakanluran or pahilangang kanluran na galaw nito. So by Tuesday, possible nandito na itong low pressure area sa West Philippine Sea na kung saan hindi natin tinatanggal or posibleng maging bagyo itong low pressure area over the West Philippine Sea. So saka lamang posibleng maging bagyo itong low pressure area sa ngayon ay after pa nito baybayin or bagtasin itong Luzon landmass at lumabas sa West Philippine Sea. So kailangan nating pagtuunan ng pansin, no? So maging bagyo man or hindi itong LPA, along with habagat, asahan pa rin natin ang maulang panahon sa mga susunod na araw. So sa araw ng Martes, magpapatuloy yung 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan dito sa areas shaded by yellow. So sa lalawigan ng Palawan, Antique, Romblon, Occidental Mindoro, Albay, Camarines Provinces, Quezon, Cavite, Batangas, sa bahagi ng Bataan, Zambales, at sa Pangasinan. So sa mga lugar naman na hindi na walang kulay yellow, inaasahan pa rin natin magpapatuloy yung mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Luzon as well as Visayas. Pero pagsapit ng Tuesday hanggang Wednesday ay unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat dito sa Mindanao. So iiral pa rin yung habagat dito sa area ng Mindanao pero unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan. Gayunpaman, possibly saturated na yung mga lupa over some of these areas. Patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flash floods at landslides. So pagtuunan rin natin ng pansin itong mga areas shaded by yellow sa ating mga kababayan over these areas. Sa mga susunod na araw, since tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan, maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. So inulit ko po, regardless if maging bagyo or hindi itong low pressure area na ito, along with habagat, for the next 3 days, ay significant na pag-ulan ang ating mararanasan. So yung karakteristik po ng mga pag-ulan na dulot ng habagat, usually nagsisimula yan pagsapit ng late afternoon to evening, magpapatuloy-tuloy yung mga malalakas sa pag-ulan, nadala niyan pagsapit or until madaling araw. Possible magkaroon ng breaks ng pag-ulan from umaga to tanghali, and late afternoon muli on that day ay magpapatuloy-tuloy ulit yung mga pag-ulan. So maghanda pa rin po tayo at patuloy na mag-monitor ng mga rainfall advisories or heavy rainfall warnings na ini-issue ng Pag-asa. Sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, wala pa namang nakataas sa gale warning at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat sa kasalukuyan umiiral ngayong habagat, so mas frequent yung offshore thunderstorm activity. So pag may thunderstorm activity tayo sa ating mga baybayin, asahan natin yung mga biglang pagbugso ng hangin kaakibat nito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon.
Haring araw sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 5:26 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:24 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall advisories, thunderstorm advisories, or heavy rainfall warnings na ini-issue ng ating mga Pag-asa Regional Centers, sa ating mga lokalidad ay i-follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Gulat.